let me ask, lalo na po sa inyo po rito. Ayan. Bakit kayo binibigyan ng award? Sa mga estudyante po rito. Bakit kaya? Lalo sa mga nasa honors po dito. Sige nga. Bakit may award po tayo? Let me say kahit sa paglalaro na lamang ng games, halimbawa, syempre merong dagdag puntos, tama ba? Kitang-kita naman ang evidence. But let's set aside. Sa inyong mga mag-aaral at natural po may mga parents po tayo na nandito, gusto ko pong malaman bakit po tayo nagka-award, bakit meron pong na may conduct awardees, may iba na nasa honor, high honor, ganun. Bakit? Dahil ba naramdaman nyo lang? Dahil ba, pakiramdam ko may award ako. Diba? Ayun, pinaghirapan mo. Ano pa? Sige nga. Bakit? Sige. Kasi sir, para po magpa-recognize ko sa atin yung mga ginawa po natin paghihirap para mabot kami doon ng service. Hi, parang yun na po yung bunga ng, ng paghihirap natin. Tama. Yan, may nagsabi, bunga ng pinaghirapan. Yung mga pagsisikap na ginawa sa buong academic year. Okay? Kaya, hindi ito dahil sa nararamdaman mo lang, kundi dahil may ebidensya na talagang nagpakita ka ng pagsisikap. Like for example, sa mga conduct awardees, hindi basta-basta yon. Hindi porke mabait ka the entire school year, then tapos na. Kung baga, whether someone likes it or not, merong mga criteria, tama? Ganon din sa mga mayroong honors and high honors, right? Hindi naman yun basta-basta na naka-90 ka, naka-93 ka, naka-95 ka, correct? So in other words, kaya ka nagka-award dahil may mga evidence na nailatag doon. Report cards, performance task mo. Like, sa grade 10, di ba kamakailan, yung El Filibusterismo na kanilang ginawang play. Sa grade 9, yung ginawa nilang short film na Noli Me Tangere. Ganun yun. Kaya ka nagkaka-award kasi nga, pinaghirapan mo. Ngayon, key idea po tayo ha. Ang katotohanan dyan, recognition requires evidence. Paano? Mga grado mo, exams, what else? Performance mo, yan yung performance task. Siyempre, records. Yung good records po hindi yung laging pinapatawag ka doon sa faculty or principal's office. Now, when it comes on what we believe as Christians, ikakabit ko na po ito dahil una, ito po ay pasasalamat sa Panginoon sa mga ginawa para sa inyo. Lalo nagkapag-meet kayo ng inyo pong karangalan, yan ang dapat natin pasalamatan. At pangalawa, Holy Week. Next week na po yan. Malamang meron na pong nagpe-prepare para sa kabasa, pagsasagawa ng tinatawag na penitensya, at iba pa. Dito po natin i-connecta yung belief natin. Let me ask a question. Sige lang, pasok lang. Charles daw. Sige, tuloy natin. Meron ba tayong reason para manampalatayang may Diyos? Meron. May takot naman tayo sa Kanya, correct? Ayan. Especially po sa mga kabataan at
thankful tayo dahil meron po tayong ilang parents po na nandito. Now, do you believe that Jesus rose from the dead? Muli siyang nabuhay. Bakit? Sige. We've got an evidence for that. Alam nyo kasi, real talk lang, sabi nga ni Apostle Paul, kung si Jesus ay hindi nabuhay muli, walang sense tong ginagawa natin. Walang sense yung ginagawa ng mga kapatiran natin na nandun ngayon sa Baccalaureate Mass o yung mga kaibigan po natin na nandun po sa kasama po ng isa sa mga co-teachers ko. Kung si Jesus ay hindi nabuhay muli, walang sense itong faith natin. Hindi ka mapagpasalamat sa Lord whatsoever. Pero, yan kasi yung challenge eh. Kaya kung papansin natin, i-share ko lang po sa inyo yung 4 na katibayan. Number 1, si Kristo ipinako sa krus, namatay. Tuwing Holy Week nga, di ba? Yung sinasabing sa Good Friday, right? Madalas napapanood din natin yan kada Holy Week, yung mga Bible films, right? Especially when it comes to the life of Christ. Yung makikita natin, like, sino naman nakapanood ng The Passion of the Christ dito? The Passion of the Christ. Isa lang? O yung basta about kay Jesus na lang, sige. Like, napanood yun sa Superbook, ganun. Yan. So, The Passion of the Christ, like yung paghampas sa kanya sa latigo. Ito, sorry, magkaroon lang tayo disclaimer. Madugo yun. Madugo. Na kahit yung laman ng tao, you know what I mean? Ka-accurate yun. Totoong nangyari kay Kristo. Hindi mo ma-imagine yun. Pangalawa, binuhat niya yung may koronang tinik na tagos dito. Pangatlo, binuhat ang krus, sobrang layo. Tumulong na rin dito yung isang tao doon, si Simon of Cyrene. Pangapat, yung pagkapako sa krus, dito yan. Kung hindi nakaganito siya. Sa paa, nakadugtong. And almost 6 hours siyang nakabitin. Then afterwards, mayroong tinatawag na fatal blow. Bakit? Yung, alam mo yung spear? Yung sibat? Sinaksak yung tagiliran niya kung saan lumabas yung dugot tubig. Patunay yun na siya patay na talaga. So doon pa lang sa unang evidence, we know for sure that Jesus really died on the cross. Okay? Now, on the third day, nawala ang laman ng libingan. Bakit kaya? Dahil ba may nagnakaw ba sa bangkay niya? O dahil ba si Jesus daw ay na-resuscitate, yung parang kailangan na lang CPR, tapos ganun, tapos pupuntahan yung mga apostles niya? Let's take it for granted, no? Sabihin natin kasi mayroon kasing mga tao na ganun yung kanilang sinasabi. Like, hindi naman talaga namatay si Jesus. Doon siya parang nagpasarap lang daw doon sa loob ng garden tomb. And on the third day, lumabas na lang. Tapos, pinuntahan niya yung mga disciples na duguan pa. Puro pasa sa katawan. Palagay niyo ba makukonvince yung mga disciples niya na si Christ ay nabuhay muli? Hindi, di ba? Kumbaga parang, Guro, anong sinasabi niyo pong muli kayong nabuhay? Kailangan niyo po ng doktor. Di ba? Pero, kung si Jesus ay nabuhay muli, which is, nandito na tayo sa pangatlo, nagpakita siya. Ibig sabihin, talagang nabuhay siyang muli. Nagpakita siya sa mga disipulo niya, nagpakita siya sa mga babaeng disipulo niya, and by the way, according to the Apostle Paul in 1 Corinthians 15, nagpakita siya sa mahigit 500 tao. Right? Ngayon, meron pang pang-apat. Kung matatandaan po ninyo, ang mga disipulo nung si Jesus ay ipinako sa krus, takot na takot, parang mga asong bahagang buntot. Di ba? Then, itong si Apostle Peter, 3 beses niya sinabi na hindi raw niya kilala si Kristo. Di ba?
Akala mo wala ng pag-asa. Wala na. Yung ipinapangako na Mesiyas na tagapagligtas, wala. Bigo, patay. Yun pala, on the third day. Matapos ang maraming araw, biglang tumapang ang mga apostles. Hindi sila nahiya na ideklara na si Jesus ang Kristo, ang anak ng Diyos na buhay, at siya ay nabuhay muli, siya ang maghahari, pati buhay nila kapalit doon. Diba? Hindi ka mamamatay para sa kasinungalingan. Kasi, isipin nyo, kung gawa-gawa lamang tong pananampalataya natin, dapat noon pa man, wala na to. Anong evidence dapat na may pagkita na si Jesus ay hindi nabuhay muli? Kung andun yung bangkay niya. Right? Pero hindi. Wala pa rin ang kanyang bangkay, napakita siya sa maraming tao. At yung schools, universities, pagkawalan ng slavery, family ties, nagtumibay lalo because of the teachings of Christ at pinatunayan mo. So, gaya ng mga awards nyo na mayroong evidence na talagang karapat-dapat po kayo doon, ganon din po ang mensahe ng muling pagkabuhay. Ngayon, paano po kayo nagtagumpay? Sige nga. Mga mag-aaral, paano kayo nagtagumpay at nakaabot dito? Sige nga. Sa mga mayroong, let's say, mga conduct awardees muna. Sino yung mga conduct awardees natin? Marami rin. Okay, sige. Question muna ha. Paano nyo masasabi na kayo nakaabot dito sa pagiging conduct awardee? Every one of you? Pakilakas? Okay? Good. What else? Sa mga conduct awardees muna tayo ha. O sige. Sa mga fourth year tuloy, grade 10. Paano kayo nakaabot na kasama kayo sa mag-moving up? Para lang sa wala? Trip lang natin? Sino ba dito sa inyo yung mayroong awards dito? Sige, Onik, go for it. Ikaw. Paano ka nakaabot ngayon na mag-moving up ka ngayong taon? Efforts. Right? Kaya ang alam ko, yung iba sa inyo may special awards, right? Yan. Effort, number 1. Yan. Especially sa mga may honors, correct? Tama? Hindi ka naman dadako sa ganyan kung hindi dahil doon. Nagsisikap ka di ba? Number 2, sacrifice. Siyempre, natural. Meron kang sinasakripisyong mga araw, panahon, luha, pawis, minsan pa nga, ganito pa, pera. Di ba? Hindi ka naman makakaabot sa ganyang karangalan, especially po sa mga parents po na nandirito. Hindi po makakaabot ang mag-aaral kung hindi rin po dahil po sa inyong suporta at sakripisyo. Tama po ba mga magulang po? Okay. Kaya nga, perseverance din, yan yung pangatlo. Bakit? Nagtitiyaga ka, nagtitiis, you name it. Hindi yan basta-basta. At dito napapatunayan na karapat-dapat po kayo. Kung titingnan po natin yung pattern ng ating Lord, hindi naman basta-basta ano-ano lang yan Kasi, tingnan nyo, your success reflects a greater truth. Yung success nyo ngayon, resulta ng efforts, sacrifice, perseverance. Ganon din po ang ating Panginoon. Di ba nga, sabi sa Philippians 2 verses 8 to 9, ito babasahin lang natin. Sabi, He humbled Himself, even death on a cross. Therefore, God exalted Him to the highest
to the place of highest honor and gave him the name above all other names. That in the name of Christ every knee will bow in earth, heaven, under the earth, and every tongue confess that Jesus is Lord. To the glory of God the Father. Yung success po ninyo ay nagre-reflect sa pinakadakilang success o pinakadakilang katotohanan na yan. Kumbaga, may suffering muna bago yung glory. Baka magtatanong, sana, o kaya magsasabi sa mga estudyante, di ba, merong mga nagre-reklamo, correct. Yung, ang hirap-hirap naman ang pinapagawa ni sir, ang hirap-hirap naman yung pinapagawa ni ma'am. Nakaka-relate, no? Di ba, Isabella? Di ba, Jesly? Di ba, Clangel? Di ba, Ramsky? May mga nagrereklamo pa. As if parang, ayoko nang dumaan sa ganyan, nahihirapan na ako. Ang baba magbigay ng grade ni sir, ni ma'am. Di ba? Pero, bakit ganon? Si Kristo, na hari ng mga hari, Panginoon ng mga Panginoon, nung pumarito siya sa mundong ito, take note, 3 times siyang tinukso ni Satan. Hindi nagreklamo sa Ama. Nung si Kristo ay nanalangin noon sa hardin ng Gethsemane, umiiyak na siya doon, nagpapawis na siya ng parang kulay dugo. Ama, kung mamarapatin nyo, alisin nyo po sa akin ang kopang ito ng paghihirap. Sabi niya, ayaw niya sana. Kung pwede sana, may alternative pa sana. Pero alam nyo, sabi ng ating Panginoong Jesus, kung siya'y nag-pray sa Ama, hindi ang kalooban ko ang dapat masunod, kundi ang kalooban mo. Not my will, but your will be done. Di ba kada project unlad, o unahin natin sa lahat ang ating Diyos na siyang project natin dito sa school, di ba? Marami tayong naririnig na mga Bible verses. Marami tayong mga naririnig na mga Bible passages. Here is the question that I would like to ask. Na isa sa buhay po ba natin yon? Every one of you? Na isa sa buhay po ba natin? O baka meron lang tayong, kasi ganito, kwento ko lang po, lalo po sa mga parents po ha. Di po ba may project unlad po ang ating school? Tapos mayroon pong nag-share po ng Bible verse. Okay? Sometimes may ilang estudyante na nagtatanong sa akin, Sir, ano po ba yung Bible verse ko na ibibigay niyo po sa akin? Yan, di ba? Let's say, ang binigay kong Bible verse yung sinasabi na, I can do all things through Christ who strengthens me. Ano yon? Tingnan nyo kasi, yung Bible verse na meron dito, hindi lamang ito parang nakasabit lang dyan sa kung saan-saan o parang ipopost mo sa Facebook. Right? Kailangan yan makita sa buhay natin yan bilang mga mananampalataya. Now, gusto kong i-pinpoint yung same pattern ng inyo pong malaman. Si Kristo, nakaranas ng grabing hirap. Actually, yung hirap na naranasan niya, wala pa ito sa kalingkingan natin. Tayo, nagre-reklamo or should I say, nagre-reklamo tayo kasi it's either walang pera, which is, di ba, nakakalungkot naman po, di ba? Kaya nagsisikap po ang mga magulang na makahanap ng pangtustos para sa pangailangan. O kaya naman, yung sa hirap na gawin yung mga task, no? Malapit ang deadline. Right? Si Christ, mas grabe. Ni-reject siya ng mga tao. Si Apostle Peter noon, sabi niya, hindi ko kilala yan. 3 beses pa. Ipinagkanulo pa siya ng isa sa mga alagad niya, si Judas. Nakakarinig ba yun ng, ano yun? Who does not pay ba yun? Ano kasi yun? Hindi ko na matandaan, basta yun. Pag kinakabit yung pangalang Judas sa kasalukuyan, traidor. Di ba? Then, what happened to him? We already know the story.
He died on the cross. Pero kung akala ni Satan, pagkabagsak na yon, hindi. On the third day, malwalhati ang kanyang muling pagkabuhay. And because of the resurrection life, nandito tayo ngayon. Isipin nyo, ito sa mga mag-moving up, no? Hindi ka makakapag-moving up from grade 10 to grade 11 kung hindi ka dumaan sa exams, hindi ka dumaan sa struggles. Ganon din po sa mga may awards. Hindi ka magkaka-award kung hindi ka mag-struggle. Ang iba kasi, gusto natin, shortcuts. Tama ba? Naalala ko tuloy sa aral class. Kasi sa grade 9 ako inatasan, sa 12 na mga estudyante, kung hindi man 3 o 2, isa lang ang nagpursige. Diba? Ganon din siguro sa grade 10, tama ba ako? Kung hindi lang ilan, isa lang yung tinuruan sa aral class, correct? Pero nagkabunga naman kahit papaano. Ganon din po sa situation concerning Christ Jesus. If we really claim na tayong tagasunod niya, naalala niyo sabi niya, iwan nyo kung ano yung nauukol sa inyong sarili, pasanin nyo ang inyong krus at sumunod sa akin. Hindi biro maging Christian, lalo po sa panahon po natin, correct? Now, kaya sa inyo po, sa mga mag-aaral, listen to this. Your victory, ang tagumpay ninyo ay nagre-reflect sa pattern ng pagkabuhay muli. Alam niyo po ba kung ano yung ultimate graduation natin? Alam niyo po ba kung anong ultimate graduation natin? Ang ultimate graduation natin ay yung time na muli natin makikita si Christ through the resurrection. Yun. Alam nyo kasi kung bakit? Tingnan nyo. When Jesus said, I am the resurrection and the life. Kung si Jesus ay hindi nabuhay muli, may pag-asa pa ba tayo? May pag-asa pa ba tayo kung si Jesus ay hindi talaga nabuhay muli? Namatay din, mabubulok lang yung bangkay niya. Wala. Pero kung siya nabuhay muli, then may pag-asa sa lahat ng mga nangyayari sa buhay natin. You see, think about it. Yung diploma, yung certificates, yung medals, ganon. Although, maganda naman yun, di ba? Nakatanggap tayo ng parangal. But we must have to be aware, temporary lang po ang lahat ng bagay sa mundong ito. Yung iba nga na mga heartbroken siguro, lagi sinasabi, walang forever. Hindi ba? Wala raw forever. Pero kung may Diyos, kung si Kristo ay nabuhay muli, balang araw, we will be with Him forever. Yan yung ultimate graduation, yung buhay na walang hanggan. Yung eternal life. Now and then, merong babala ang ibinigay sa atin. Makinig kayo ha. Sa mga mag-aaral, congrats uli. Pero may challenge po tayo dito, no? Makinig kayo. Mawawala yung mga awards na yan, malilimutan, lilipas. Hindi natin alam, baka next school year, hindi kayo makapagkamit, di ba? Lalo po sa mga mayroong honors dyan, hindi natin alam, baka mapunta sa iba. Pero, remember, do not store up for yourselves treasures on earth. Mawawala man yung awards, pero yung love ng Lord mananatili. But for the meantime, pinalad po tayo. So, bukod sa magko-congrats, huwag niyo pong kalimutan ang Panginoon na siyang dahilan, kaya meron po kayong ganyan. One more thing, sa inyo pong success,
gamitin po ito para parangalan ng Panginoon. Kasi wala po tayong may pagmamalaki sa ating sarili. Aminin na natin. Aminin na natin. At the end of the day, wala naman tayong may pagmamalaki. Kaya nga sabi ni Apostle Paul, work willingly at whatever you do as though you were working for the Lord rather than for people. Ibig sabihin, kahit sa mga pag-aaral na lang, nag-aaral ka, natututo ka, think about it as you are serving the Lord. Halimbawa, pag inutusan ka ng teacher mo na linisin ang classroom, kahit simpleng paglilinis lang ng classroom, nakakapagbigay luwalhati na yan sa Panginoon. Kung irerespeto mo yung mga magulang mo o mga guro mo, sapat na yon para masasabi mo na niluluwalhati mo ang Diyos na buhay. You are already glorifying God kahit hindi ito nakikita ng kahit sino. Kasi ang pinaka-audience natin, ang Diyos. Siya lang. At sa mga estudyante po, magpasalamat po kayo sa mga magulang nyo na silang dahilan kaya nandito kayo. Naintindihan po ba natin? Okay. Kaya nga, bakit ka binigyan ng opportunity? Hindi ka lang naman nandyan para sumikat eh. Di ba? Kumbaga, nandito ka para gamitin ka ng Panginoon sa kanyang kaluwalhatian. And then, sa ilan po sa mga parents na nandito, marami pong salamat dahil nandito po tayo. And marami pong salamat sa suporta na binigay po ninyo sa mga anak po ninyo. Bilang bagong magulang, kasi may anak po ako na baby pa lang, lagi kinikinita ko kung ano siya. Pagka halimbawa, kung magkaroon siya ng awards, ganon. O kahit wala, sige, kahit wala, pero dapat maging thankful dahil nakapasa. Right? So sa mga parents po na nandito po, isa lang naman po yung sinasabi sa atin ng Lord sa Bible na direct your children onto the right path and when they are older, they will not live it. Turuan po natin, patuloy po natin turuan ang ating mga anak. At kapag ka sila ay tatanda, ganyan, hindi po nila ito kalilimutan. Now and then, isang pasasalamat po sa sakripisyo na inyo pong ibinigay. Sakripisyo, pagtitiis, pagmamahal sa kanila. At tandaan po natin to, hindi lang academic success ang ating goal, kundi maging spiritual success din po nila. Kasi, aminin na po natin, lalo po sa labas, especially po pag magka-college na po yung mga yan, ang daming challenges dyan. Ang daming hamon. Baka yung iba po, yung pananampalataya ng marami po sa kanila, bigla pong babagsak. Patuloy po natin silang suportahan, patuloy po natin silang turuan, patuloy po natin silang ipanalangin. At sa mga estudyante, sana naman po, kahit po nakatanggap po kayo ng karangalan, patuloy po tayo mag-pray. Whether pinagpala po tayo, whether nakapagkamit tayo ng karangalan o hindi, whether tayo po ay nasa gitna ng blessings o nasa pagsubok, pray. Good times pray, bad times pray. Every single day, magpasalamat tayo kay Lord. Okay? Ngayon, gusto ko pong i-deal po itong pinakamahalaga. Alam na po natin yung problema eh. Actually, marami namang problema po sa mundo. Nagtaasan na nga po yung mga gasolina po dyan eh. Kanina nga lang, naubusan pa ako ng gas bago dumating, kaya nalate ako. Yung 1 litro ng gas po ngayon, kung hindi man yung unleaded at premium, umaabot na po ng mga 80 to 90 pesos kada 1 litro. Yung diesel, 100 mahigit na. Kaya yung iba pong mga sasakyan, isinantabi, ang iba, ayan, kaya naintindihan ko rin yung mga tsuper na nagta-transport strike sila dahil dyan sa sitwasyong yan.
Even though in reality, ito po ay international na problema. Kasi hindi lamang po yung ating bansa ang nakakaranas po nito, kundi sa iba't ibang bahagi po ng mundo. Bakit? Obviously, we already know what's happened in the Middle East. Tapos, ang mga estudyante, Rubik's Cube, ML, Facebook, TikTok, sabay sayaw. Woo! Di ba? Tapos may hinahabol pa palang deadline doon sa pinapagawa. Di ba, grade 8? Tama ba? Opo. Oh. Pero you don't need to worry, okay? Example lang. Okay? Ganyan lang. Kaso, siyempre, ito yung masakit, may iba pong mga kabataang mananampalataya. I guess, lahat naman po tayo nananampalataya na si Jesus ang ating tagapagligtas sa Panginoon. Pero may iba, after nilang graduate sa high school, may iba umalis sa pananampalataya. Bakit? Social media, isa na yan. Pangalawa, pain and suffering. Ganon. Pangatlo, yung mga pagdududa na hindi kayang sagutin. Pero itong challenge ko po ha, kapag ka nagdududa ka, alalahanin mo ang kwento tungkol kay Kristo sa kanyang kamatayan at pagkabuhay muli. Now, alam na natin yung problema, all have sinned and fall short of the glory of God. May ibinigay ng solusyon. God demonstrated His love for us that while we were still sinners, Christ died for us. Right? Ano ang ebidensya na si Kristo lang ang kailangan mo? Tanong ko lang. Ano bang evidence o proof na nagsasabi na kailangan natin si Christ o si Jesus ang tanging daan? Everyone? Ano ang katibayan? Ano ba ang parang record na magpapatunay na siya lang ang ating kailangan? Na siya ang tanging daan? Ulit? Pagsamba, mahalaga yon. Pero meron pang isa pa. Sige. He died and on the third day, what? Ulitin ko yung tanong. Di ba? Nabanggit na yung problema. Lahat nagkasala. Ang solusyon ay si Kristo Jesus. Especially nung sinabi na siya ang daan, katotohanan at ang buhay. Ngayon, ano ang ebidensya? Go. Kamatayan at muling pagkabuhay ni Kristo. Yun. Ngayon, ano ang response at praise God, nandito naman po tayo ngayon. Anong ang naging response natin? If you openly declare that Jesus is Lord and believe in your heart that God raised Him from the dead, you will be saved. Yun. And every one of us here right now, nandito. Dahil kay Kristo. Dahil nanalig tayo sa Kanya na siya lang ang Lord and Savior ng buhay natin. Aminin natin, mahirap po magpaka-Kristiyano, lalo po sa ating sitwasyon ngayon. But we need to continue. Hindi dahil sa napipilikan po tayo, kundi dahil mahal po natin ang Panginoon. Napakaseryoso po ito, but as I have said, ang ultimate graduation natin ay si Kristo. Yung pagdedeklara niya na siya ang muling pagkabuhay at ang buhay, napakalaking punto yan. Bakit? I can share something, no? Ang aking mga lolo at lola, pumanaw na, matagal na. Una, yung lolo ko sa father side, pumanaw noong 2015 dahil sa sakit. Ang lola ko, bedridden ng 3 taon dahil sa stroke, namatay 2018. Ang lolo ko naman, kasagsagan ng COVID-19, pumanaw 2020. At ngayon lang,
Last Saturday, ang lola ko sa father side, umanaw. Aminin natin, masakit mawalan ng mahal sa buhay. Aminin na natin yan. Pero alam nyo, kung bakit, until today, ito yung isa sa pinakapaborito kong topic, pinakapaborito kong pinag-aaralan until today. Malaking impact yun. Napakalaking impact yun. Kasi, sabi ko nga, kung si Jesus ay nabuhay talaga muli, and He did, balang araw makikita ko yung mga lolo't lola ko one day. Hindi yung sinasabi na baka yung iba mami-misinterpret. Ano sir, bakit nagpapala ka na bang mag-unalive? Hindi yon. Hindi po ganun ha. No. Ang punto lang natin, hindi po mananatiling patay ang mga taong nananampalataya. Sa ngayon, absent with the body, present with the Lord, sabi nga ni Apostle Paul. So, nasa piling sila ng ating Diyos sa kanyang presence until now. Sa inyo po, mga mag-aaral, ito yung napakahalagang mensahe po para sa inyo. Nakapagtagumpay po kayo, yes? Doon pa lang, marapat lang kayong i-congratulate. Pero alam niyo kung anong dapat nating ikatuwa one day? Pag na-meet na natin si Lord face to face, well done, my good and faithful servant. Tapat na alipin. Kaya narito po ang tanong. Lalo, sabi natin, tinanggap na natin si Kristo. Di ba? Pero ang tanong ko, magandang tanong to para sa inyo, para sa lahat, including myself. Tinanggap mo ba talaga si Kristo bilang Panginoon, bilang pinaka-boss, bilang pinaka-number one sa buhay mo? O nandito ka lang dahil lamang sa rewards? Magbibigay ko ng illustration, no? Imagine this. May dalawang estudyante. Parehong nag-aral, parehong nagsikap, parehong nag-effort. Kaso nga lang, isa lang ang pumasa. Posible ba yun? Palagay niyo, posible ba yun? Ulitin ko ha, sundan niyo po mabuti, especially sa mga naging estudyante ko ng grade 8. Let's say, may dalawang estudyante, parehong nagsikap, parehong nag-aral, pareho. Kaso nga lang, isa lang ang pumasa. Posible ba yun? May nagsasabing, sabi nila, hindi. Pero, kayo dito, grade 7, posible ba yun? Na dalawang estudyante, parehong nag-aral, parehong nagsumika, pero isa lang pumasa. Pwede ba yun? Pwede raw. Grade 10, pwede ba yun? Na parehong nag-aral, parehong nagsikap, pero isa lang pumasa, yung isa hindi. Pwede ba yun? Pwede. Posible. Posible rin. Bakit? Listen, malamang baka yung isang effort doon ay base sa pagsisikap talaga niya, yung isa, nagsikap, pero in a wrong way. Paano? Ganito. Let's say may isang estudyante dito, tapos may isang estudyante dito. Halimbawa, may exam. Ayan. Ako nag-exam, hindi ako nag-review. Uy, classmate, pakopya. Ano? Tama? O kaya, ito. May quiz ang reporter. Tapos, bago yung quiz, nag-chat sa GC. Ito yung sagot to. Yan, para hindi na kayo mahirapan. Di ba? O kaya naman, ganito. May play po ang grade 8 ng Florante at Laura. May play ang grade 9 ng Noli Me Tangere. Tapos may magsasabi ganito.
Poster na lang gawin natin, wag na yung drama. Di ba? O kaya, may play po yung Ibong Adarna, pero yung isa hindi nag-practice. Kaya nga, tingnan nyo, 2 estudyante, pero isa lang pumasa. Nagigets nyo? Naintindihan po ba? Ngayon, ano ang difference dito? Yung puntong tinanggap yung resulta. Yung isa, tinanggap yung resulta dahil, ayun na, may patunay na talagang siya yung gumawa. Ang isa, tinanggap yung resulta kaso consequence nga lang. Hindi ba grade 8? Ngayon, may final challenge po ang Lord sa atin. Malapit na tayo matapos, don't worry. Sa mga mag-aaral, listen to this. Alam nyo, ganun din yung buhay na to. Si Kristo gumawa ng paraan. Siya ang nagtagumpay through the resurrection. Siyempre, may 2 tao yan, tatanggapin ba niya o hindi? It's up to her or him. Ngayon, challenge. Sinabi ni Apostle Paul, examine yourselves to see if your faith is genuine. Test yourselves. I-examine mo ang iyong sarili. Tumingin ka sa iyong tignan mo ang iyong sarili sa harapan ng salamin. Hindi yung tipong, Sir, ito pong isa bakit ganito yung grade niya? Bakit ako hindi? Right? Tama ba grade 8? Tama ba grade 7? Tama? Magrereklamo pa sa grades na, di ba? Huwag tama yung ganon. I-examine po natin ang ating sarili. Walang masama na aminin natin na hanggang doon lamang talaga yung ating kakayahan. Tama ba ako? Pero, at the end of the day, sabi pa ni Apostle Paul, surely you know that Jesus Christ is among you. He is Jesus, God with us. If not, you have failed the test of genuine faith. Siguraduhin natin sa araw-araw na ginagawa natin, si Kristo ang sentro ng buhay natin. Hindi yung puro tayo laro. Hindi po puro tayo rubrics. Hindi po puro tayo TikTok. Hindi puro tayo Mobile Legends. Hindi puro kung anong ginagawa natin. Wala naman masama doon, lalo na kung para sa libangan. Pero kung yan ang makapag-addict sa buhay mo, I have a question to ask. Naawa ka ba sa parents mo na nagpapaalala sa'yo? At ang pinakamahalagang tanong, naisip mo ba kung will ba ito ng Panginoon, kung kalooban niya yon or what? Baka naman sa simbahan o pag may nagpipreach na pastor dyan, ikaw naman, double kill, triple kill, o kaya TikTok, o kaya may iniisip, sana ma-meet ko yung crush ko. Oy, kabataan, may tamang panahon para sa love life, kaya kung may crush kayo dyan, ay, isang tabi nyo muna. Hindi naman sinasabing bawal, but caution. Lalo na po ngayon, teenage pregnancy. Oy, mga babae, warn up. Paalala lang ha. At syempre, mga lalaki rin. Okay? Mag-aral muna. O naririnig po tayo ng mga magulang po na nandirito. Tama? Remember, the greatest victory is not about graduation or recognition or having awards. Although mahalaga yon. At kaya nga tayo nandito, di ba? Nandito tayo
dahil sa karangalan na naabot nyo at itinuturing na karapat-dapat kayo dyan. So ulitin ko sa inyong lahat, congratulations. Siyempre, palakpakan natin ang inyong mga sarili. At siyempre, magpasalamat tayo sa Panginoon dahil sa kanyang kabutihan, nandito tayo ngayon. So, the greatest victory is not just about what you have right now. It's not only about na sa mga grade 10, nakapag-moving up ka o sa inyo na may awards. The greatest victory is the resurrected life in Christ. Kung si Kristo ang sentro ng buhay natin, ano mang hirap na naranasan natin, mayroong kalakip na tagumpay. Sabi nga ng Panginoong Hesus, sa mundong ito may paghihirap, may pagdurusa. Ngunit sabi niya, lakasan ninyo ang inyong loob na pagtagumpayan ko na ang sanglibutan. With all that said, because of the resurrection, mayroong darating na panahon na may matatawag na recognition na one day we will be with Him forever.